Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Na-miss ko naman kayo. Grabe. 2 taon na pag-aantay. Grabe. Naka2 linggo ba ako? Hindi, more than. Okay. So, kumusta naman kayo? Amen. Hindi ko kayo iniwan ng hindi ko alam yung gera. Huwag niyo sabihing tinakbuhan ko kayo. May mga bagay lang na pinuntahan at inesikaso doon sa Pilipinas. So, good to hear na hindi natuloy yung mga agam-agam ng marami. At hindi matutuloy yun. Sapagkat nakasulat sa Biblia, rumors of war lang. Tsaka yung war malayo rito. Amen? So, yun ang sabi ng Lord, huwag kayong mabalisa. Matthew chapter 24. Kaya tandaan nyo yung mga nangyayari sa mundo, huwag kayong magbabasa ng Facebook, tatakutin kayo. O ng mga CNN or whatsoever. Okay lang yan. Maging watchful tayo, pero huwag nyo ilagay sa puso yan. Amen? Amen. Because the Bible said, greater is He who is inside you, 1 John 4:4, than the devil who is in this world. Kaya hindi kayo dapat matatakot, mawalan ka ng trabaho o mawalan ka ng bahay, no? Pinalayas ka sa partition or whatsoever. No, huwag kayong matakot because God is always in control. Amen? Kahit sa trabaho nyo, pag kayo tinanggalan ng trabaho, much better ang bibigay ng Lord sa inyo. Aalisin ng isang pintuan, 10 ang bubuksan. Mamimili ka. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, be glad. Magsaya ka. Lahat ng nangyayari sa mundo, mapalad ka. Bakit? Hindi mo nararanasan ang gera, hindi mo nararanasan ang tumakbo ng tumakbo, maglakad ng maglakad, hindi mo nararanasan ang taggutom na dinadanas ng maraming tao ngayon, hindi mo nararanasan na ikaw ay iwan ng Lord. Bakit? Kasi may liwanag sa puso mo. Amen. Hindi ka na nabubuhay sa kadiliman. Amen. Lahat na nga ng nakakita ng liwanag, pumalakpak nga ng malakas. At sumisigaw ng hallelujah. Grabe, ano? And that is the truth. The truth set us free. Marami, yun nga, sa Pilipinas, no? Maraming nagugutom, maraming pero hindi nyo nararanasan yan. Amen. So, at hindi mararanasan ng Pilipinas na yan ngayon sapagkat dinideklara natin lahat ng Pilipino magiging bilyonaryo na. In 5 years time, yung katabi mo, ang sasakyan lumilipad. Yung kabila naman ng katabi mo, ang sasakyan niya, meron yan 3 sasakyan na ang gasolina tubig. Amen. Kaya yung mga, huwag kayong maiinggit sa may mga sasakyan na mamahalin. Bakit? Yung sasakyan nyo, hindi na kailangan ng gasolina, tubig na lang. Amen. Maliwanag. Maliwanag ba? Yan yung liwanag na gusto nating pag-usapan ngayon. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay hindi na parito para lamang magpapako sa krus.
He was prophesied to be the light of this world. Katulad ng katabi mo, nagniningning ka. Sabihin mo, nagniningning ka. You are so bright. Amen. Okay? Basahin nga natin ang propesya patungkol kay Jesus. Sa Isaiah chapter 9, verse 1. Basahin nyo, 1, 2, 3. Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. See, it was prophesied that He will honor Galilee of the Gentiles. Hindi tayo mga Jews. Sabihin mo sa katabi mo, you are Gentile. Kaya, ang sabi riyan, no more gloom for those who were in distress. Pagod ka na ba? Tanungin mo ang katabi mo, pagod ka na ba? Ang napapagod lang nasa darkness. Okay, verse 2. Lagay natin verse 2. Want to go. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Kaya sabi ni David, even though I walk to the shadow of death, valley of death, I will fear no evil. Why? For you are with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Hindi ka pinapalo ng Lord, hindi ka pinahihirapan ng Lord for His name's sake. Ginagawa yan for your sake. Amen. Bakit? Nasa kadiliman ka eh. Kaya nga may shepherd eh. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. I shall not want. He makes me lie down in the green pasture. Yan yung ginawa ng Lord sa atin. Kaya dumating si Jesus para tayong lahat na nasa kadiliman ay yayain niya or lagay niya sa tamang landas. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Kaya ang light na nasa inyo is greater than the darkness in this world. Yung pagpunta ng Panginoon dito, siya yung sinasabi ni Isaiah na light. Balik mo nga sa 9 verse 3. Isaiah 9 verse 3. Basahin niyo ulit. Want to go? You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. Oh, kita nyo? Hayaan nyo silang maglaban-laban, mag-away-away dyan sa ating paligid. Bakit? Ma-enjoy nyo yung plunder ng victory. Amen? Amen. The Philippines will rise like a lion in Asia. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, grabe naman. Ha? Hindi na tayo yung aalipinin uli. Amen. Tayo ay pagkakalooban ng Lord ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Hindi yung knowledge of good and evil, kundi wisdom from the tree that produces life. Amen. Because the light is in us already. Kaya nga, siguro 20 years ko na itong pinaprophesy. Yung mga amo nyo ngayon, mag-a-apply na sa inyo 5 years time. Mababaliktad na ang situation. Amen? Why? Because the wicked we're going to see now the great light. No? Those who are living in darkness. So yan yung prophesy kay Jesus. Ano? Kaya nga
sa darating na mga araw, unti-unti magliliwanag ang mundo para makita nila ang bansang Pilipinas. Amen. Sa ating kasi tahimik, yan ang nakita ko. Yung magugulo lang, yung mga nanggugulo. Pero they live in darkness. Pero sa inyo, nakikita ko liwanag. Hindi lang sa inyo, kundi sa inyong mga mahal sa buhay. Your children and your children's children has a great light because of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ang tema natin ngayon is about the light in you, no? Sabihin mo nga sa iyo, I am the light of the world. Okay? So, to begin with, no? Basahin natin yung John chapter, hindi. Nabasa na natin to. Let's begin with John chapter 9 verse 3? Okay, 9 verse 4. John muna, John chapter 9 verse 1. Okay, sorry Basahin natin. Want to go? And as Jesus passed by, he saw a man which was blind for his birth. Verse 2. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Grabe, kapag may nakita ka palang naglalakad, no, may saklay. Sabihin mo, makasalanan ito nung araw. Amen? Kung pilay din siguro, ganun. Makasalanan ito. Judgmental na pala ang tao nung panahon ng ating Panginoon. Amen. So, yung time na yon, nakakita ng bulag, tinanong si Jesus, kaninong kasalanan yan? Sa magulang niya o sa kanya? Disciple niya yung nagtatanong Kung disciple mo yung katabi mo, sabi mo, huwag mo yung itanong. Huwag mong tanong sa akin. Di ko rin alam. Tanungin mo si Jesus. Walang kasalanan ang bulag kung bakit siya naging bulag. Pero may purpose. Kaya siya naging bulag. Verse 3. Basahin niyo. 1, 2, go. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Amen. So walang kasalanan kung ikaw ay pinanganak man na mahirap. Malaking kasalanan kung ikaw ay mamamatay na mahirap. Bakit? The Lord gave you already the light. Amen? You should not live in the darkness, but you should live in light. Binigyan na tayo ng wisdom ng Lord. Amen? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Gusto mo bang i-display ng Panginoon sa buhay mo yung liwanag na yan? Verse 4. Ano sabi rito? As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Sino gagawa? We must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Kaya sa John chapter 20, verse 21, basahin nga natin yun. Tingnan nga natin. John 20:21. Want to go? Again, Jesus said, Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you. May purpose ang katabi mo. Pinadala yan dito
kasi katulad ng Panginoon, sinasabi niya, as the Father has sent me, so I sent you. Sino nagpadala dyan sa katabi mo? Tanungin mo nga, sino ba nagpadala sa iyo dito? Sige, yugyugin mo yung kabila. Sino po talaga nagpadala sa iyo rito? You must understand your purpose and your reason why you are sent. Why? Because Jesus Christ sent by the Father, and therefore Jesus sent you in this place for a purpose. Amen? Amen. So I am sending you. Iyan ang katotohanan. Kaya lang tayo, punta lang ng punta, hindi natin alam ang purpose natin. Amen? Kailangan malaman mo na kung paano pinadala si Jesus Christ dito sa mundo, ganyan din ang gusto niyang makita sa iyo ng Father. Kaya si Jesus, siya yung ilaw, liwanag. Pero marami ang naguguluhan sa pangalang Jesus. Ano nga ba talaga ang purpose niya? Amen? Okay, let's go back to John chapter 9. Verse 4, as long as it is day, we must do the work of Him. Kailangan gawin natin ang pinagagawa niya sa atin. Amen? Night is coming when no one can work anymore. Kaya kapag nandoon na sa shadow of death ang tao, wala nang magagawa. Amen? Hindi niya na natapos ang pinagagawa niya, or yung iba hindi pa naumpisahan. Tapos na ang buhay. We must make sure na yung pinagagawa ng Diyos sa atin ay nagagawa natin. Ano ba pinagagawa ng Lord sa iyo? Tanungin mga katabi mo, ano ba pinagagawa ng Lord sa iyo? Maging liwanag ka. Sino rito ang nakakita na ng liwanag? Taas nga kamay. Ha? Nakita nyo liwanag? Nakita nyo maganda katabi nyo o gwapo yung katabi nyo? Maliwanag ba yon? Nakikita nyo mga bagay dito sa paligid natin nang may liwanag. Pero hindi yan ang liwanag. Patayin mo nga yung ilaw. Can you close the light? May liwanag pa raw konti. Total darkness ang gusto ng taong ito. Doon yung may gnashing of teeth na. Gusto niyo ba ron? Total darkness. Okay. Sarado niyo na lang ang dalawa niyong mata. Then imagine kung ano nakikita niyo. Ha? Sino rito nakakita ng liwanag nung kinlose niya yung eyes niya? Ha? Tasing kamay. Wala. Sino rito nakakita ng magandang lalaki nung naka-close ang eyes niya? O yung magaganda, mga lalaki, habang naka-close ang eyes nyo? Wala rin? Grabe, no? Yan ang katotohanan. Buksan na natin ang ilaw para makita na yung magandang lalaki. So, yan ang katotohanan. Amen. Wala pa rin nag-agree. Ibig sabihin, hindi nila nakita yung magandang lalaki sa harapan nila. Anyway, sabi rito, I must work the works of Him that sent me. Sabi yan ni Jesus. While it is day, the night cometh when no man can work. Kaya nung siya ay inilibing, iniwanan siya ni Peter.
Actually, nakapako pa lang siya. He was denied 3 times na kilala niya si Jesus. Sino rito, pag tinanong kayo ng mga tiga rito, are you a Christian? Tapos sabihin nyo, yes. Paano kung uhulihin na mga Kristiyano dito sa Middle East? Ha? Sino rito mananatiling Kristiyano? Taas ang kamay. Puputulan na ng ulo. Sometimes we can say yes. Parang si Peter. Lord, kaya kong mamatay. Kasi nasa kanya yung ilaw. During the time na nagdidilim na yung pag-asa, no? Nakapako na, pinahirapan na. Tinanong, di ba kasama ka noon? Ano sabi ni Peter? Oh, hindi oh. Joke lang yun. No, mahirap na, di ba? To build your faith, kailangan ang ilaw parating nasa iyo eh. Amen. Yung pag-asa nasa sayo. During that time, para tayo magkakasama, nagkakamayan, nag-aakbayan, kaya mong kaya mong yung loob mo panatag ka kasi bakit? Nandyan si pastora eh. Nandyan si pastor, walang problema. What if biglang nagdilim at nawala yung liwanag na nagbibigay sa inyo? What are you going to do? Yan yung faith na kailangan ng Panginoon natin ngayon. Though I walk to the valley of the shadow of death, I fear no evil because the Bible said God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Yan ang meron ka ngayon. Kaya sabi sa 1 John 4:4, greater is He who is inside you than the devil who is in this world. Kaya kahit ano nangyayari sa paligid mo, okay lang. No? Mag-praise the Lord ka, magpasalamat ka, Lord, thank you, I'm still here, enjoying the life that you have given unto me. Ang devil, malungkot yan kapag masaya ka. Kapag malungkot ka, masaya siya. Tingnan mo katabi mo, malungkot ba? Ha? Masaya. Amen? Malungkot ang devil. Pag malungkot yan, masaya ang devil. Amen? Tingnan mo ako natutulog. Gisingin mo. Baka pinaypayan ng devil. So, I must work, sabi ng Lord. No? Verse 5. At ang kanyang trabaho is, verse 5, John 5, 9:5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Kaya nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave the light, Jesus Christ, that whosoever believe in the light will not perish, but have an everlasting life. Now, the question is, what is the light? Yan ang question ko nung inaano ko to sa Lord. Lord, sabi mo sa John chapter 9 verse 5, as long as I am in the world. Ano ba yung I am na yan? That is the name of God given to Moses. Binigay ng Diyos ang word na I am nung magtanong si Moses kasi takot si Moses harapin si Parao.
when Moses asked God, what name I should tell to Parao? Kasi kilala ko yun. Walang kinatatakutan yun. Bata pa kami, magkasama na kami nun. Si Moses, hesitant siya na bumalik sa Egypt. Bakit? Parang kayo, complacent na kayo dito sa lugar na ito. Masaya na ang buhay nyo. Meron na siyang asawa at anak. Nagtetender siya ng mga ni Jethro. At may maganda siyang asawa. Binigay ng kanyang biyenan. Amen? Wala nang dowry kasi nakita si Moses doon na galing sa Ehipto, wala naman siyang daladala. Amen. So pinababalik siya ng Lord doon sa pinanggalingan niya para iligtas ang kanyang lahi, ang umiiyak sa Diyos ng mga Israelites. So alam niyo na ang istorya ni Moses, di ba? So ang sabi ni Moses, ang dami niyang dahilan para hindi bumalik. Matanda na ako. Mas matanda pa ako kay Pastor Don. Very slow akong magsalita. Ang dami niyang reason kay Lord. Sa Diyos na hindi niya nakikita pero naririnig niya. Ano sabi ng Diyos? Anong pangalan mo? Anong pangalan sasabihin ko sa iyo? Tell them, I am who I am. Kaya yung I am na yan, kapag kasama mo Diyos. If God is for you, who can be against you? You have the light. There is no darkness in the light. Kapag kasama mo Diyos, ang kadiliman tatakbo. Amen? Kapag ang Diyos ang kasama mo, may mga sanggano sa paligid mo, sila ay magtatago. Because when the light comes, the darkness will cover themselves. Magiging shadow na lang sila ng death. Hindi sila yung katatakutan ng may liwanag. Pero kapag ikaw walang liwanag, mangangapa ka sa buhay. Saan ba ako pupunta? Para kang si Moses na pinababalik sa Egypt para iligtas ang kanyang lahi. But if you have the light, kaya mong bumalik at harapin yung nagpapadilim sa pamilya mo. Yung nagbibigay ng kadiliman, kaguluhan para sa future na pinangako ng Diyos sa iyo at sa family mo. Tandaan natin Jeremiah 29:11, for I know my plan for you. Sabi ng Lord. Alam niya kung ano plano meron siya para sa iyo. Plan to prosper you and not to harm you. Kaya ka pinapunta rito sa lugar ng UAE, ng Dubai, o papupuntahin ka pa sa ibang lugar. May plano ang Diyos sa iyo. At alam niya ang plano niya. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Yan ang pangako niya para mapulpil ang plan niya sa iyo. Pero you have to do something. Jeremiah 29:12. Ano yun? Paulit-ulit kong sinasabi. Jeremiah 29:12. Kasi 11, gas-gas na sa pandinig niyo yan eh. Yung 12, gawin nyo. Okay, basahin nyo. 1 to go. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. Sino rito nagpe-pray bago pumasok sa klase? Ha? Taas nga kamay. Gusto makita ng Lord.
Liars will stay to church. Sige, taas ang kamay. Nagpe-pray bago pumasok. Amen? Nagpe-pray bago kumain. Nagpe-pray bago matulog. Then you surpass those who pray 5 times. Kasi hanggat hindi mo malalagpasan ang kabanalan ng mga taong nakikita mong nagpe-pray ng 5 times, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Lord, lagpasan niya yan. Their righteousness. Kaya kapag ikaw, paggising pa lang ng umaga, nagpray, kumain ng almusal, nagpray, nagmerienda, nagpray, nagtanghalian, nagpray, naghapunan, nagpray, nag-midnight snack, nagpray, natulog, bago matulog, nagpray, nakapitong prayer ka sa isang araw. Amen? Eh sila 5 lang. So, ibig sabihin, makakapunta ka sa langit. Amen. Yan yung righteousness na gusto ng Lord na makita sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Do not cease in praying. Huwag niyong katamaran ang pagpe-pray. Kung kailangan lumuhod kayo. Amen? Sila nga, kahit na hindi nagpe-pray, lumuluhod eh. Basta ang noon nila makita, gas-gas, okay na yun. Meron na silang light sa langit. But that is not what God wants you to see from the man. Hindi lang yon. Okay din yon. No? If you are devoted really to pray. Pero ang gusto ng Diyos, makita yung puso mo. You are talking to Him in prayer. And you are listening to Him in His Word. Because the Word is the light of God. Psalm 108 verse 5, 105 ba yan? Psalm 105 verse 8. Sorry kalimutan ko yung 119 verse 105. Tingin nga natin. Okay? Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So it is the light to the path. Kaya ang word ng Lord, tandaan natin, it is something na magbibigay talaga sa iyo. Hindi na yung Jesus Christ na tao. Because the word of Jesus Christ is life. John 6:63, ano yun? The Spirit gives life. The flesh profit nothing. The words of Jesus Christ, sabi dyan, they are full of spirit and they are life. Kaya tandaan natin, no? Kapag mayroon kang word, may ilaw ka sa iyong daanan. Amen. Amen po ba? Kaya inano ko yung yung nawala ako. Tiningnan ko yung meaning ng light, no? Kasi ito importante. What is light? Tiningnan ko ang meaning niya at ginugol ko. Sabi rito, light is a natural agent that stimulates sight and make things visible. Kaya yung nakikita nating bumbilya yan, hindi yan yung light. Pwede kong sabihin itong kulay na ito is color blue. Maniniwala kayo? Because of the illumination, because of this light, naging color green siya. Maybe. How about this one? Anong kulay ito? Kung sabihin kong green, maniniwala kayo? Pag pinatay ang ilaw, baka black na siya. So because of the illumination,
Ito, may blue rito eh. Because of the illumination, nag-change ang color. Right? Nawawala yung gloom. Nawawala yung paningin nyo. Because, yun nga, sabi ng dictionary, it is the illumination. Wala na siguro to. Okay. Light is a natural agent that stimulates sight and makes things visible. Kaya nakikita mo kung ano yung kulay na yan kasi nga because of the light. Pero kung walang light, parang ang buhay mo, madilim. Madilim ang iyong paligid, hating gabi walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo pinakaitan. Alam ko, hindi nyo inabot yun. Patay na ako manta nun. Pero recently lang. Kasi bulag. Amen. Wala kang nakikita. Walang anyo ang paligid. Genesis chapter 1 verse 2. Paano ginawa ng Lord o nag-impisa ang mga bagay na nakikita natin ngayon? Okay? Basahin niyo. 1 to go. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Walang form. Yan katabi mo, sabi mo, wala kang kaporma-porma. Bago gawin ng Diyos ang lahat. It's darkness, total darkness. Amen? Empty. Walang laman ng packet. Empty. Kaya walang mayaman makapag-mamalaki sa iyo. Sabi mo, kahit na si Bill Gates, hindi kaya akong pagmalakihan. Bakit? In the beginning, empty rin siya. Amen? Empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Yung Espiritu ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa lahat. Amen. Kaya nga sabi sa John 6:63, the flesh profit nothing. The Spirit or the word that I have given you, they are full of Spirit and their life. Meaning, the word is more important than any other thing here on earth. Kasi mawawala ang lahat ng bagay according to Jesus. Lahat ng nakikita mo, lahat ng matataas na building na yan, guguhuyaan yung mga everything na binabalyo ng tao, mawawala lahat yan sa isang iglap. Sabi ng Lord, but not my word. Even a single dot, daan o kama, pag-aralan yung mabuti. Kasi kahit tumanda kayo, the same word ang babasahin nyo. And the same word ang babasahin ng Diyos sa inyo. Did you hear that? That's why the Bible said, listen, those who have ears, listen carefully. Kasi lahat ng word dito na nakasulat, maaaring tanungin ka ng Lord. Nabasa mo ba yan? Pinakinggan mo lang. Hindi mo siya mineditate day and night tapos sasabihin mo, Lord, have mercy on me. Sasabihin sa'yo ng Lord, ano ka? Napako na nga yung anak ko sa krus. Sasabihin mo, have mercy on you. 2,000 years ago, Jesus Christ was already hung on the cross for your sin and for my sin. For your iniquities and my iniquities. He was crucified.
Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, have mercy. Wala akong pan-load para makatawag sa iyo. By the stripe of Jesus Christ, He was already healed you. Physically, mentally, emotionally, financially, spiritually. But then, Lord, sakit ng balakang ko, sakit ng ulo ko. You are still claiming that. Sasabihin sa'yo ng Lord, anak, nakita mo ako nakapako, kung hindi, nabatukan kita. Kaya siya naparito para bigyan tayo ng liwanag, hindi ng kalakasan physical lang. Maliwanag na sinabi ng Isaiah 53 verse 5, He was bruised because of our iniquities. Basahin nyo nga. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. So, sino may sakit dito ngayon? Sa bulsa. He became poor so that you who were poor became rich. In spirit, hindi natin kailangan ng pera. In reality, hindi mo kailangan ng pera. Kung gusto mo mag-travel, hindi mo kailangan ng pera. Ano kailangan mo? Ticket. Passport. Amen? Visa. Yan ang mga kailangan mo, kaya nangangailangan ka ng pera. Pero hindi mo kailangan ng pera. Amen? Kasi ang Lord ang magbibigay sa iyo yan. At hihipuin niyang puso ng katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, thank you. Sinagot ng Lord ang prayer ko. Pero huwag kayong abusado kapag yung katabi nyo ay galante. Amen. Amen. Hinihipo lang ang puso ng Lord, no? Ng iyong mga kapatid. Amen. Amen. So, the truth of reality, hindi natin kailangan ang pera. Why? Tingnan nyo ngayon ang Iran, Israel. Ang value ng pera nila malalaki. But because of war, valueless na yan. Ang langis nila mahal. But because of war, nawawala ng value. Bakit? Hindi na makarating doon sa binibentahan. Kaya darating ang araw, yung pera wala na. Actually ngayon, hindi na nagdadala ng pera mga tao. May cryptocurrency kasi. Nagdadala na lang ng cellphone. Paano kung nakalimutan ng password? Di wala ka ng pera lahat. Amen? Yan na dala-dala ng mundo. At para hindi na mawala yan, itatatak na yan sa noo mo. O kaya dito sa right arm mo. Dahil nakasulat sa Revelation, hindi ka makabibili ng anuman o hindi ka makapag-trade ng anuman kung wala kang tatak. Now, nandyan na yung katakutan. Are you going to stand firm in your faith? At nanahimik po ang congregation. Nobody knows when it will happen, but it is already happening. Kaya nga sabi ng Bible, watch out. Watch and pray.
para hindi ka ma-left behind. Amen? Kasi kapag nandyan na, katulad ni Pedro, hindi ko kilala yan. Sige na, gawin mo na gusto mong gawin sa akin. You will deny the one you are worshiping now. Pero kapag ikaw naka-stand, yung reward naman ng Diyos ibibigay sa iyo. Sino gusto nun? Pumalakpak nga ng malakas. At napilitan silang pumalakpak. Pero sa artista, grabe ang palakpak. Ulitin nga natin, palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. So, yan ang gusto ko nung i-ano sa inyo, no? About the light. Ano ba yung light talaga? Light is natural agent. Natural siya. Hindi nyo siya nakikita, pero alam nyo, nandyan siya sa inyo. Amen? At sabi rito sa Bible, no, kung titingnan natin ang Bible, light is one of the most significant symbol in the Bible. It represents the way, the truth, and the life. John 14:6. Kasi nagtatanong tong si Thomas eh. Saan ka pupunta? Sabi niya ni Thomas kay Jesus. John 14. Tingnan mo nga, John 14 verse 5. Okay, basahin nyo. Thomas said to him, Lord, we don't know where are you going, so how can we know the way? So hindi alam ni Thomas na yung sinasabi ni Jesus yung light, mawawala at hindi nila makikita na. Kaya tinatanong ni Thomas, saan ka pupunta if we don't know where you're going? Anong sabi ni Jesus, verse 6? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yung light na yon, sabi niya, the Father has sent me, so I sent you. Ang light na yon, walang iba kundi ang kanyang salita na magliliwanag kung saan ka pupunta. Kaya sa Psalm 119 verse 105, your light is the lamp unto my path. Nakuha nyo? Kung wala kang light, hindi mo alam ang hakbang mo kung saan ka pupunta. The Spirit will going to guide you where you are going and where you are right now. It is the Spirit that gives life. Hindi yung flesh na yan na gusto mong bumait pero di mo magawa. Sayaw-sayaw ka pa dyan, ano? Kukuti-kutita. Pagkatapos ng sayaw, pagkatapos ng inuman, sakit ng ulo ang dulot nito. Di mo alam kung kailan mo babayaran ang mga kinaskas mo. Bahala na kasi nangangapa ka eh. Amen? No, do not do that. Jesus is the way, the truth, and the life. Read your Bible every day para meron kang light every day. That is the word na nagliliwanag sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? So, balik mo nga doon sa ano natin. Doon na ako magtatapos. Sa light. Light symbolizes God's presence, righteousness, guidance, and revelation of truth to humankind. Wala kang ilaw, magulo ang buhay mo. Kasi masyadong madilim. And that is the reason why Jesus Christ, Isaiah chapter 9, prophesy.
Sabi rito, mapapawi ang lungkot ng siyang nasa pagdadalamhati. Sa nakaraang panahon, pinahiya niya ang lupain ng Zebulun at lupain ng Neptali. Pero sa darating na mga panahon ay gagawin niya itong maluwalhati. Ang landas tungo sa dagat, ang malayong dako mula sa Jordan ng Galilee ng mga bansa. Verse 2, ang mga taong naglalakad sa dilim ay nakakita ng isang dakilang liwanag. Silang mga naninirahan sa lambak ng anino ng kamatayan, ang liwanag ay sumikat sa kanila. You who walk in the shadow of dark of the Lord said, do not fear. Do not fear. Kasi dumating sa buhay mo ang Panginoong Hesus, hindi aksidente, kundi siya ay dumating na may pangakot pagpapala. Sa susunod na linggo, itatalakay ko sa inyo ang banal na Espiritu, ang Word of God, para mas lalo nating maunawaan kung ano ang meron ka. The Word that became flesh, it is the Spirit of our God. Kaya nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Kaya, sabi rito sa verse 14 ng Acts 26, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest me? It is hard for thee to kick against the prick. Baka mamaya sinisipa mo na ang Panginoon, hindi mo pa alam. May ginagawa ka, kala mo yun ang tama, pero mali pala. Pine-persecute mo si Jesus Christ. Sinusunod mo yung nakaugalian mo at tinuro sa iyo ng mundong ito. Tinuturo mo mga Kristiyano para patayin sila, like Saul. Pero in an instant, gagamitin ka ng Lord. For the truth shall prevail because of the Word of God. Yung nagiging against ka sa ginagamit ng Lord, this is the time for you to think about the future. Like Peter, like Thomas, like Saul, tandaan natin ito. Yung salita ng Diyos na nakasama nila, hindi nila nakitang ilaw. Nakita lang nilang naging ilaw ito't nagliwanag sa buhay nila nang wala na ang liwanag. And when the light came to them, sabi sa Acts 1:8, you will receive power. Ito, kapag walang power yan, walang liwanag yan. Bumbilya lang yung mga yan. Fluorescent lang yung mga yan. Pag walang power. The same with your life. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Bakit may purpose ang Lord eh? Sabi niya, the Father has sent me, so I sent you. For what? So that you will become a witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost part of the world, to the end of the world. At hindi kanya iiwan. Pangako niya, Matthew 28 verse 20, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. He will be with you
up to the end of the world. Basahin nyo, and teaching them to obey everything ang nangako niyan hindi tao. Sinabi niya, sure, for sure. Ang tao pag nangako, for sure, ibibigay ko, ibabalik ko. Dumaan na ang 10 dekada, wala pa yung sure na yan. Pero ang Diyos, 1,000 taon man ang dumaan, for sure siya. I will be with you up to the very end of the age. Amen? Sino ang pinangakuan niya? John 14:23. Pakibasa nga. Habang tayo ay tumatayo na. Do you love Jesus? Basahin niyo John 14:23. Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Gagawin kanyang tahanan na nagliliwanag. Because in Revelation, wala na po yung Diyos na makikita natin. Nagawa ng bato, gawa ng kahoy, gawa ng tao. Ang makikita na nating Diyos, ang totoong liwanag na ginawa ng Ama sa langit. The light that hovering into the darkness. He created heaven and earth. His footstool is on earth, seated in heaven. Gaano kalaki ang Diyos na meron tayo kung i-imaginein mo ang sinabi ng Bible. Nakaupo siya sa heaven at ang footstool niya nakaapak dito sa mundo. Pagmamalakihan mo ang Diyos, gaano siya sa mata mo kalaki o kaliit. Tinitingnan ka ngayon ng Diyos. Kaibigang kapatid, ang Diyos hindi nagbabago. God is the same yesterday, today, and forevermore. His word never change. Doon sa Naphtali, sa Zebulun, nang si Jesus ay maglakad, nakita nila ang liwanag. The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Kaibigang kapatid, kung hindi mo pa nagagawa yan, humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa mo kahapon, mga nasabi mong negative, mga pangkukutya o pag-deny sa kapangyarihan ng Diyos. I think this is the time that we need to do it once again. Repent, for the kingdom of God is at hand. The light of God will vanish. Mawawala yan. Pero ang liwanag na meron ka ngayon, mananatili kailanman.
Awitan natin ang Panginoon.